Ayan, magandang araw po sa inyo pong lahat. Yan. Meron pong nagtatanong sa atin about sa mga kwintas o yung mga bao. Ngayon, ang tanong po sa atin kung alin daw bang mas mabisang gamit, yung libon na bao or ganito na one eye So ayan, sa akin ito para lang naman po sa akin na ang pinakamaganda po talagang gamit na talagang pangkalahatan sa proteksyon, yung libon po na bao. Yan po yung pinakamaganda na gamit. Kasi ang ang libon kasi na bao, yan po ay po siya marami po siyang dala na pangdepensa. Kasi ang libon po na bao ang gamit po niyan kontra po sa barang, ulam, palipadangin, mga tigalpuan So ayan. Tapos yung bukod pa ron bukod sa ganon, ang pagdating mo sa armas, yan sa matala, sa matulis, sa mga pumuputok, yan nalidiscommune niya po yan. Ang po ng yung libon na bao. So talagang pamproteksyon talaga yung libon talaga na bao ang pinaka maganda talaga na gamit. Ang one eye po kasi ang ganito po kasing klase ganyan na one eye na tawag na isang mata, isang bibig. Ito po kasi ang conforme po sa kasa nito pero ang one eye po na bao, pwede po siyang gamitin na sa mga negosyo. Ayan, maganda po yan na pwede rin siyang gamitin. Ayan. Rin po ito, pwede rin siya sa depensa, pwede rin po sa negosyo. Hindi po katulad ng libon na bao na katulad po nito. Ayan. Libon po na bao ang nasa ilalim. Hindi po talaga siya obra sa sa mga tinatawag na mga pampaswerte or sa mga tindahan, hindi po talaga obra. Ayun ang pinaka nito, ang pinaka maganda talaga kung halimbawa gagamitin niyo po sa negosyo yung matatawag na pangkalahatan. Kasi ito ang matatawag na pangkalahatan ang one eye na bao kasi pwede ito sa negosyo. Hindi po katulad ng hindi po katulad ng libon na bao na hindi po talaga po pwede sa pangnegosyo. So ayan. Ang kasa naman nito conforme po sa magkakasa kasi mayroon pong mga kasador na mga gamit. Yung iba mga kalikasan, yung iba naman may kalikasan, may orasyon sapagkat yung mga pulong mayroon naman pulong na para paggamit sa tindahan, may pulong din naman na mga pangdepensa. So conforme po sa magkakasa po nito kung ano pong kakarga niya na orasyon So itong ating kinasa ito kahit ito one eye na bao, ayan. Hindi po siya po pwedeng gamitin po sa sa negosyo kasi ang kasa po natin nito nandiyan na po yung panipas ang karga po natin. Yan. Kahit sabihin na itong one eye na po pwedeng gamitin sa sa negosyo. Ayan, dahil nga po kinonsagra natin to ang konsagra po kasi natin ginamit dito ay pangkumbate. So hindi po natin siya kinonsagra na para magamit po sa mga tindahan or negosyo, tinatawag na pang paswerte o lucky charm. Yan kasi ang pagkakasapunin nito siyempre pag ito po kasi kinasa, kukonsagrahin po yan conforme po kung ano pong konsagra ang gagamitin. Yan kasi ang mga ganito po sa hindi po nakakaalam, lalo na po sa mga bago na nahihilig po sa mga sa mga agimat na ang mga gamit halimbawa mga ganito yan, itong mga ganitong yan, kahit po anong ilagay rito na mga mutya or mga kalikasan yan, nakadepende po siya
sa pagkonsagra, kung ano pong gagamitin na konsagra sa kanya, no? So, pagka ito po kinonsagra po ito ng para sa negosyo, pangkalahatan, tapos sa depensa, pwede po siyang gamitin. Pero pag ito po kinonsagra ng kinonsagra lang ng pangdepensa, hindi po siya po pwedeng gamitin na na natawag na magagamit po sa tindahan, hindi sasabit, matatawag na magpaswerte, sapagkat ang paggagawa po kasi ng gamit ito po ay nakasalalay sa pagkonsagra po ng gumagawa ng tatawag ng mga kasador. Yan. Conforme po sa kanyang pagkukonsagra, doon po nakasalalay. Sabi nga kung ano po ang itinanim ng kasador dito sa mga ganitong mga tinatawag na agimat, yan po ang maani. Ayan. Siyempre pag ito pag halimbawa kinonsagra po ito ng ginagawa pala, kinonsagra po ito ng pampaswerte, mga pampang-lucky charm, tapos kasama po yung pangdepensa, mga pandepensa po sa disgrasya, sa mga pamrabilta, mga kalaban yan. Conforme po sa sa ibabaon po rito. Sabi nga kung ano pong itinanim ng kasador, yan po ang mangyayari doon sa mga ganitong mga tinatawag na agimat, sa mga naniniwala sa mga ganito. Yan. Sapagkat yung ganito kahit naman sino, kahit naman hindi po kasador, yan, kahit naman basta antingero, pwede pong kumasa ng mga ganito. Pero mas maganda po na halimbawa sa mga kakasapon nito pwede naman po kumasa kahit sinong antingeros. Pwedeng kumasa ng gamit, maging buti man yan o tatawag na garapa o mga bao, libon man o one Ngayon ang pinaka maganda po niyan, halimbawa nakasan nyo na, ayan, ipakonsagra nyo po doon sa may kakayahan magkonsagra ng gamit. Yan, para maging banal o maging sagrado ang gamit. So, pwede naman pong yan. Pero kasi sa amin sa mga kasador talaga ng mga ganitong klaseng mga tatawag na agimat. Yan. Kasi ang proseso po namin dito pag ito nalagay na po yung mga kalikasan na isinasangkap po rito. Yan. Pinapandungan po yan, papandungan yan, na halimbawa, itatakip na lang. Papandungan po yan namin, yan, habang naka-open pa siya, hindi pa natatakipan. Tapos, pag yan na po, natapos ng pandungan yan, na hindi pa nakatakip, pag iyan po, ilinagyan na po ng mga ganito, yung pandikit, papandungan ulit po yan ng pangalawa, pag siraduhan po yan. Yung bang tinatawag na bibinyagan siya. Yan, para maging banal o sagrado ang isang gamit. Kaya nga po yung mga ganito, na bawal hakbangan. Yan, tapos, conforme po sa paniniwala po, sa kasador kung anong bawal. Yan, kasi sa mga iba, mga kapatid natin, mga kasador, may kanya-kanyang paniniwala about sa mga bawal sa mga gamit. So, yan, masishare po natin, kung anong pinagkaibahan ng one eye at saka lido. So, ayan. Yan po yung masishare po natin sa mga nahilig po sa mga natawag na agimat. God bless po sa ating